Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We are on diary entry number 1193. Today, I have heard these words. My daughter, the light of my heart. It is with pleasure that I look into your soul. I bestow many graces only because of you. I also withhold my punishments only because of you. You restrain me, and I cannot vindicate the claims of my justice. You bind my hands with your love. Ngayon, narinig ko ang mga salitang ito. Aking anak, kaluguran ng aking puso, may kagalakang tinitingnan ko ang iyong kaluluwa. Nagbibigay ako ng maraming grasya dahil lamang sa iyo. Pinipigilan ko rin ang aking mga parusa dahil lamang sa iyo. Pinipigilan mo ako at hindi ko maipagtibay ang aking pagpapataw ng katarungan. Itinatali mo ang aking mga kamay ng iyong pag-ibig. Hindi naman nangungonsensya ang ating Panginoong Hesus kay Faustina na hindi niya sinasabi o hindi niya sinusumbatan si Faustina na kasi naman pinipigilan mo ako, no? Hindi ganun, no? But this has to be taken positively. Malakas talaga si Faustina sa ating Panginoon. Paano ba maging malakas sa ating Panginoon? Paano ba yung parang sasabihin din sa atin ng Panginoon? Ganito, no? Alam mo, alam mo anak ko, dapat ginawa ko na ito pero dahil sa iyong panalangin, alang-alang sa iyo, ipinagpaliban ko. Ganon din naman ang nagaganap kapag tayo sama-samang nananalangin para sa isang bagay. Ngayong araw na ito, simula pa ng isang araw, kasi ang ating bansa palaging dinadalaw, binibisita, dinadaanan ng bagyo. So ngayon, ang bagyo natin ay si Krising. Kita nyo sa balita, yung mga naapektuhan ng mga kapatid natin. This is the water element. And from the heart of Jesus flows water. At fountain yun, bumabaha, di ba? Sabi nga, pag feast day, bumabaha din. The floodgates are open. Ito, literal. The floodgates are open. Ang mga kanal, kahit saraduhan mo, hindi naman maaring hindi idadaloy ang tubig sapagkat malakas na. Marami na masyado. Overflowing na talaga. Hahanap at hahanap ang tubig ng dadaanan niya. Hindi mo yan mapipigilan. That is the power of the water. You cannot really stop it. When it has already built its momentum, you cannot stop it. Malakas yung pressure. And it also needs a lot of pressure if you want to stop it. So, sino ba tayo? Ang ating mga kapatid na nasa laylayan. Mga naninirahan sa mga tabing ilog, sa mga mabababang lugar. Yan yung mga naapektuhan ng baha. Para sa iba sa atin, siguro mga karamihan nga sa atin, nakakatulog pa ng maayos. Pero ako sa totoo lang, pag ganito kalakas yung ulan, bawa ngayon, tumigil, maya eto na naman. Ang mangamba ko ay hindi na para sa akin kasi sa bahay naman namin, safe. Hindi naman kami binabaha. Manageable yung mga ilang mga tulo, ganun ba? Pero yung mga nakatira doon sa maliliit na mga spaces namin, yun yung iniisip ko, naku, kumusta na kaya sila? Mga ganito talagang tutulog, babaha, mga ganun ba? Dahil hindi maayos yung pagkakagawa. But at the same time, pag nakikita mo yung mga kapatid natin sa TV, sa news, kita mo yung epekto sa kanila, nawawala ng bahay, inaanod, namamatay. Katulad sa Texas, nakita niyo, daming namatay din sa flash flood. So these are the times that the world needs our prayer. So instead of thinking of ourselves, ako ba ay lalabas? Ako ba ay ganito? The best move that we can do is to pray. Magdasal tayo na
tumila na ang ulan. Sakto na, no? Nairaos na niya yung kanyang lakas. Marami nang naapektuhan. Lord, baka naman pwede nang patigilin, no? Kasi syempre, hindi mo naman pwedeng laging sabihin na itigil ang ulan, itigil ang bagyo, itigil ang lindol. These are natural calamities that the Lord is allowing to happen or to take place. No, talagang hindi po pwedeng na sana wala na lang bagyo, hindi pa pwede eh. Sana ganito na lang, hindi po pwede. These things are happening for a reason. Now, para sa atin, na tayo nananalangin lagi, ang ating trabaho ay magdasal. Pagdasal, ang kaligtasan ng mga kapatid natin, lalo na kung ikaw hindi ka masyadong apektado, no? Pray, and if you can help financially, materially, no, not just prayers, extend our support. Yun yung on our part. So, talagang hindi natin mapipigilan. Katulad ng antuping na napupumiglas, hindi mo yun mapipigilan sa pagdaloy kahit sa kanal, lalo na kung barado ang kanal, ano? The power of the water will push all the clogs. Kaya babaha, no? Babalik sa atin yung ating mga kalat, ating mga basura. But that is the power of the water, tatanggalin na yan. Na may epekto sa atin, babahain talaga tayo. No? Yun yung epekto. Kasi yun yung ginawa natin eh. Bumabalik lang naman sa atin yung mga bagay na ginagawa natin. Pero minsan, no, habawa tayo, lalo na mayayaman, no? May garbage collection, ganyan, ano? Tapon lang ng tapon, ang daming basura. Tapos pag umulan, hindi naman naapektuhan yung kanilang mga bahay kasi mataas, maganda ang pagkakagawa. No? Pero yung basura ay itinambak, no? At ang naapektuhan ay yung walang kakayanan. But anyway, may mga ano pa rin yan. May mga consequences pa rin yan. Kahit sabihin pa natin hindi sila naapektuhan, may ano pa rin yan. May balancing pa rin ng Panginoon kaugnay dyan. But, so for now, dahil nandyan yan, ang bagyo, hindi natin maiwasan yan. Let's pray. So today po may formation actually and many people had already texted me, matutuloy, ganun. So I suggest mga kapatid, ipagdasal natin rather than making up our minds na hindi na lang ako tutuloy, bagyo eh. No? Kasi ano naman, di po ba? Para sa akin, instead of fixing our mind, no? Na hindi na lang, ganun, hindi lang tutuloy. May mga oras pa tayo para magdasal, manalangin. Pero ang pananalangin natin, hindi naman lang para tayo sa ating sarili nga, no? Kasi mas iniisip ko pa, yung mga naapektuhan yung mga binaha. Ngayon, malamang, no, nasa mga evacuation centers po yan. Ako nga sabi ko, instead of the formation, baka nga dapat nandun tayo sa mga evacuation centers. We still have to go out. No? Ayaw natin lumabas kasi may bagyo, but this is the time for us to go out. Marami nangangailangan sa labas. No? Kung di man tayo matuloy ng ating formation today dahil wala nga attend, please be sure to go out. Kung malakas ka, no? Kung kaya mo pa, go out. Dahil ang dami dyan na nangangailangan. As for the food, we have already prepared the food. If no one would be eating this, maganda. Sige, dali natin yan sa mga evacuation center. Because definitely yung mga yan, baka mamaya wala pang almusal. Ano. So, ganun po ang aking tinitingnan ngayon. At sa pamamagitan nito, hindi masasayang yung parang, Lord, I'm praying na ganito. No? Kasi parang tingnan mo, sabi ni Jesus, tinatali ni Faustina na kanyang pagmamahal ang hustisya. There's justice in the flood. There's justice in typhoon. No, kasi nga sabi ko nga, hindi mo yan mapipigilan. May sariling purpose yan. And it is also meant to cleanse. Like, tubig yan eh. It has a very cleansing power. So, ang tubig na yan, it is cleansing. Spiritually, physically, ganun. Meron, pag tiningnan mo yan, may cleansing yan na nagaganap. Kaya hindi mo pwedeng pigilan. Pero sabi nga ni Jesus, no, I cannot vindicate the claims of my justice because of your love.
I withhold my punishment. So nakapanalangin na tayo. We have already prayed and I think the Lord will hear our prayers. Kaya lang, yun nga no, when we pray for the typhoon, to be contained, no? Hindi yung para umalis na. Kasi yung problema, pag umalis, pupunta sa kabila, mananalasa sa kabila, no? So, ang prayer natin is not for the typhoon to get out of the Philippine area of responsibility, but to really be contained, no? Yung malusaw. Malusaw ang bagyo. So, kapag nangyari yun, huwag lang tayong magdasal for the Lord to stop the rain. Let's also do our work kasi andyan na yan, nakaulan na, no? Nakapanalasa na ang ulan, marami nang naapektuhan. Sa pagtila nito, kung titila, ako, positive ako titila, no? I would like to be positive about it. Titila ang ulan. Pero sa pagtila ng ulan, go out. Dininig na ng Panginoon ang panalangin natin. Now it's our turn to hear the prayers of our brothers and sisters. Marami dyan. Hindi pa nag-aalmusal, marami dyan. Wala na namang mga bubong, nagliparan na naman or binaha, no? Ang loob ng bahay. Marami na sirang gamit. Labas tayo. Tayo ay isipin natin na sa pagtatagumpay ng ating panalangin na malusaw ang bagyo, kailangan nating bumalik sa ating mga kapatid para tayo ay mag-extend ng ating kamay.